Naku po, VP Sara tinanggal ni Pres Marcos bilang caretaker ng Pilipinas. Manny Pacquiao sunod. Ayan, syempre, etong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Banat ng Bayan. At syempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat ng Bayan at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Naku mga kabibig, si VP Sara, tinanggalan na ni BBM sa pangalaga sa Pilipinas kung aalis siya sa bansa. Kasi si BBM ngayon ay pumuntang Laos. Oo. And shock lang tayo kasi hindi si VP Sara ang kanyang binigyan ng responsibilidad para mamahala sa ating bansa. Take note ha, busy presidente natin yan. Pero hindi na pinagkakatiwalaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Anong nangyari, BBM? Ay, Mariosep, grabe ka! Oh, man. Diba? Dapat pag-aalis ang presidente, kung mayroong gagawin ng presidente, dapat vice president ang pumapalit. Bakit? Diba? O sige, wag na natin sabihin yung tungkol dun sa bakit. No, alam naman natin, no? Parang dito na pinapakita na wala na, personalan na to. Iba na. Hindi na sa trabaho lang. Diba? Iba na eh. Alam naman natin kapag umalis ang presidente, vice president ang papalit. Talagang pinapakita rito na wala na, parang solian na ng kandila talaga. Ka ba? Na kapag aalis ka ay may mangyaring... Pero bago natin simulan ito, no, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na matutunghayan natin ngayon. Walang iba kundi si Kabibig. Credits po at syempre supportahan natin si Kabibig. Kababalaghan na pagbalik mo hindi na ikaw ang presidente. Ang nangyari... May punto, no? Baka mamaya umalis siya, no? Tapos si VP Sara na pala nag-take over, dire-diretso, no? Ang laki ng takot nila kay VP Sara eh. Si VP Sara kasi lakas maninda. VP, wala talaga. Daming natatakot sa'yo. Kabibig, tatlo ang caretakers of the government. Sino yan? Dapat sana, pag wala ang presidente, dapat ang ating vice presidente ang magiging caretaker ng gobyerno. Pero iba na ngayon, Kabibig. Tatlong tao ang ginawang caretakers ni Pangulong Bongbong Marcos sa gobyerno. Pansamantalang, mamuno sa pamahalaan sina Executive Secretary Lucas Bersamin. Bakit tumakbo ba sila sa eleksyon? Sino ba yan? Yan tatlo, yung nasa pit. Diyos ko naman. Ano bang... Hindi ko naman po sinusukat yung kakayahan nila, no? Pero kung kani-kanino na lang tayo binibigay. FYI. Diba? Pamamahala po ng bansa yan. Diba? Hindi naman to yung laro eh. Na, uy, sandali lang ha, inutusan ako ng nanay ko, ikaw muna palit sa akin. Diyos ko naman, napakadelikado naman ng ganyan, na kung kani-kanino na lang binibigay, o pinagkakatiwala yung bansa natin. Siyempre sa Pangulo natin, gusto ko naman pong magbigay ng ano sa inyo, di ba? Huwag naman pong ganyan. Na parang ipinaparamdam nyo naman sa amin, importante pa ba kami sa inyo? Diba parang hindi na namin nakikita na importante kami sa inyo kasi kung kani-kanino nyo kami pinamimigay, kung kani-kanino nyo kami pinapaambon. Paano naman kami? Noon nandiyan naman si VP Sara, 'di ba? Na alam naman natin na handang tumulong, handang maglingkod, handang unahin ng Pilipino. Oh, bakit hindi sa kanya? Oh, dahil iniisip nyo may kaso siya, may kinakaso sa kanyang ganun, Mario. Lahat ngayon hindi mapatunayan eh. At lahat 'yon ay pinatunayan na siya'y inosente. Pero yung mga nagbibintang sa kanya, hindi nila mapatunayan na talagang guilty siya. Diba? Sila pa ngayon napapatunayang guilty. Diba? Yung mga gumaganon kay VP Sara. No? Bakit kung kani-kanino nyo kami binibigay hindi sa ganitong tao katulad ni VP Sara? Sana sa kanya nila lang kami pinagkatiwala. Diba? Vice President nyo po yan. Dapat sa kanya nyo inaatang. Diba? John? Kita nyo naman tong tatlong to, parang may mga eyebag. Parang hindi natutulog. Natutulog ba yan? Ano ba yan?
Sigurado ba kayo dyan? Hindi. Parang hindi naman dumaan sa proseso tong mga to. May bumoto ba dyan? Sige naman. Ipagkakatiwala mo sa mga Pilipino yan. Yung mga Pilipino hindi naman nagtiwala dyan. Wala namang botong nakuha yung mga yan. Hindi naman binoto yan, di ba? Dapat yung binoto ng tao. Sige naman. Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, bakit? Mas mataas ba silang nakuha ang boto kay VP Sara? O, yun nga. Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella, habang nasa Laos, si President Bongbong Marcos. Sabi sa'yo, nasa Laos? Paano? Kung sakasakali naman, wag naman sana. Kung si PBBM ma-stuck doon ng 3 taon. Ano yung 3 yan? 3 taon dito? 3 taon natin. Acting president yung mga yan? Wow. Isa lang ang presidente pero may acting na. Kasi sa kanila pinagkatiwala, ganon. Kasi VP Sara, hindi pa pwede. Abay, hindi naman dumaan sa proseso ng tao yan. Dapat kung magluluklok tayo dyan, dapat kung magkakaroon ng kapalit, yung dumaan sa proseso ng tao. Hindi yung dumaan sa proseso ng kung sino-sino lang, yung dyan-dyan lang. Diba? Parang napaka-unfair naman sa aming taong bayan yan. Diba? No, PBBM, ano ba? What's happened? Ano ginagawa mo sa amin? Wake up! Laos na siya. Laos na ba? Laos na si BBM. Di ba? Para dumalo sa ASEAN Summit ayon kay PCO Secretary Cesar Chavez. Ito ang unang pagkakataon na hindi si VP Sara Duterte ang magsisilbing caretaker habang wala sa bansa si BBM. Ramdam nyo na, no? Wala na talaga ang unity. Ito ang sabi ng mga iilang netizen regarding dito. Kaya nga binoto ng taong bayan niyan bilang Vice President kasi kapag wala ang presidente, ang VP ang hahalili sa posisyon. Oo, tama. Ngayon, anong nangyari, BBM? Hindi ka ba suminghot or nagsuminghot ka ngayon? Kaya hindi mo alam kung ano ang gagawin mo. Naku, ano ba yan? Karapatan ni VP Sara na uupong bilang caretaker ng bansa kung wala ang presidente. Tama yun. Kung meron kayong personal na problema kay VP Sara, hindi dapat dinadala dyan. Alam naman natin ang kalakaran eh. Kapag wala ang presidente, ang dapat pumalit dyan ay ang vice president, hindi kung sino-sinong Poncio Pilato. Di ba? Hindi dapat kayo magdesisyon ng ganyan. It's so very unfair at pambabastos talaga yan sa vice president. Ayoko sanang reaktan yung mga ganitong klase. Ayoko magbigay ng reaksyon sa ating Pangulo. Dahil ako kahit papaano may respeto ako sa'yo. May natitira akong respeto. Pero sana naman sa ganitong klase, di ba? No? Ayaw kitang bastusin. Ayoko kasi malaki ang respeto ko sa mga politiko eh. Di ba? Basta yung politiko, syempre ako, lalong-lalo na kami, malaki ang respeto ko sa tatay ni PBBM. Di ba? Kay Ferdinand Marcos Sr. Pero sa ganitong nangyayari, ay hindi naman pwedeng hindi tayo magsalita at hindi natin pansinin to. Na kung kani-kanino na lang tayo binibigay. Hindi dapat na ganon. Bakit na lang kayo gumagawa lagi ng wrong moves? Di ba? Dapat pinag-iisipan nyo muna eh. Lahat ng bagay na gagalawin nyo para walang maiisip sa inyong hindi maganda yung mga tao. Ngayon, kung may personal kayong galit o inis kay VP Sara, sana isinantabi nyo. No? Dapat ginawa nyo to, trabaho to eh. Diba? At saka ito talaga yung dapat mangyari na ang Vice President ang pumalit sa Presidente kapag wala ang Presidente. Siguro naman hindi naman ganun kakapal ang mukha ni VP Sara. Para ako ang kinin niya yung pwestong alam niyang hindi naman sa kanya. Diba? Siya pa nga yung tumatanggi dyan eh. Hindi naman porket ibigay kay VP Sara yung pagkakatiwala bilang acting president habang wala kayo, hindi niya naman aangkinin yan. Hindi ganon kasakim si VP Sara. Diba? Kung babalik ka, may babalikan ka pa. Mas nakakatakot pa nga yung ginagawa ni PBBM na kung kani-kanino niya ibinibigay yung kanyang pwesto, kung kani-kanino niya pinagkakatiwala. Baka mamaya makatsyempo ko dyan na pati ikaw, no? Ay igisa sa sarili mong mantika, baka wala ka ng balikan.
Mas may tiwala pa kami. Mas dapat magtiwala ka kay VP Sara dahil sigurado kapag umalis ka, meron kang babalikan. Diba? Pati magkaroon ng giyera. O itong tatlo ang hahanapin natin. Tama lang po, mahirap ng pagkatiwalaan ang VP, sabi na isang netizen. Tama yan, mahirap ng ipagkatiwala sa naghahangad maging presidente agad. Oy, VP Sara, naghahangad? Hindi. Alam niyo naman kung anong status ng gobyerno natin ngayon. Humihinga ka pa? Yung NFA rice nga, yung sabi nila, bababa ang presyo. 25 pero next month maging 38. Kaya no, milyonaryo ang Pilipinas. NFA rice yan ha. Ito ba na NFA rice? Kay FPRRD nga di ba? Ang gagandang bigas pinakamahal lang 40. 45, di ba? Pinakamaganda na yon, ang sarap ng saingin, pang sosi na. Di ba? Ngayon pinagmamalaki nila anong bigas? NFA? 38? Or what? NFA? Oh, damn. Yosef. Yung tipong pag sinaing mo, masusuka ka? Ganun ba yon? Ang dami talaga mga bigas ngayon. Ang dami nagsasabi. May mga binibili silang bigas na mura na lumalabas ngayon. No? May nabili nga yung isa dati. Sabi sa akin, tuwan-tuwa ako. Nakabili ako, 28 lang. 29. Nagmumura na yung bigas, ha? Tapos no sinaing daw nila. Ultimo yung mga anak niya, asiwang-asiwa. Masok-asok ka doon sa bigas. Ayaw kainin. Lasang ipis. Di bumili sila ng bago. Di ba? Mario Joseph. Hindi sa paninira. Sa tao nang gagaling talaga yan. Di ba? It's good para walang taksil sa government. Wow, tinawag yung taksil si VP Sara. Ito pa. This is just wrong. Even sa classroom, vice president ang mag-take over pag wala ang president. This is what happens when emotions get in the way of what's right. Only in the Philippines takot ang presidente sa vice-presidente. Asahan ang pagtaas sa mga bilihin habang wala siya. Ay, nako, yung Marcos Duterte na magkalaban ay buti na lang nagkatotoo na. Di ba? So, yan po, mga kabibig, ang mga reaction. Talagang ito yung sasabihin natin na talagang magkalaban na talaga sila. Wala na talaga. Ng mga netizen. Habang tinitingnan ko ang pictures ni Bersamin, ito kabibig ha, i-share ko sa inyo kabibig ha. Yung isa, kala mo itim na itim talaga yung dito, no? Kala mo sila, mga action star sila sa pelikula, yung mga kontrabida ni Coco Martin. I-share ko sa inyo ang pictures ng 3 taong pinagkakatiwalaan, caretaker. 3 pugo. Ng ating bansa ngayon. Di ba? Caretakers of the government. Sila na. Sila na ang caretakers. Kayo ano na! Ano gagawin nila? Uupo sila sa palasyo. Ay, nako. Yun talaga ang tawag. Wala nang tiwala si Pangulong Bongbong Marcos kay VP Inday. Lalo na si VP Inday. Sabi ni VP Inday, never again. We're not friends. Kumbaga, ganyan, talagang wala nang tiwala. Pagkatapos ng lahat, di ba? Hindi na pinagkatiwalaan si VP. Yung kay VP kasi is accepted kung bakit hindi na siya nagtitiwala doon sa mga taong lumapit sa kanya. No, may katwiran. Nagbigay siya ng tiwala Pero anong ginawa sa kanya? Siya pa yung nalaglag sa ere. Siya pa yung napabayaan, siya pa yung idiniin, siya pa yung ibinaon. Samantalang ang laki ng naitulong nila. No? Sa DepEd nga, bumaba ang rito, sumadsad ang si Anggara na ang umupo. Di ba mga kabibig? So, yan talaga, kabibig, pag ayaw ng Pangulo, wala tayong magagawa, pero VP Inday is still doing her job. Yun ang isang malaking sampal. Hindi ka nga ginawang caretaker, pero grabe yung trabaho mo. Mas ikaw pa ang tumayong presidente sa presidente ngayon. Mas ramdam ka ng mga tao na nandyan ka. Ay, totoo yan. Mas nararamdaman ng taong bayan si VP Sara. Diba? Mas nararamdaman siya pero walang mas hihigit sa pagpaparamdam nung iba. Ipams. Hey! Oh! Hey! Oh! Di ba parang gano'n, no? Dinadaan lang tayo sa hey! Oh! Ay, nako.
Hindi katulad ni VP Sara. Simple lang, di ba? Pero rock. Ito na ang susunod nating pag-uusapan. Itong si Manny Pacquiao. Himudpuet itong si Manny Pacquiao, no? Noon, nung tumakbo si Manny Pacquiao bilang presidente, abay, Tapang no kung ano-ano pinagsasabi niya sa mga Marcos, eh, no? Siya kumaktang lait kay Bongbong Marcos. O kakasuhan daw niya si Imelda Marcos, mga kabibig. Hindi, kumbaga, di ba? Nanay mo binabastos na kakasuhan. Di ba? Nanay mo na yun. Tapos pagkakatiwalaan mo pa to. Ako, si Sir Manny Pacquiao is wala namang di ba? Kumbaga, idol natin to sa pagboboxing. Di ba? Pero, para sa akin lang, pagkatapos ganunin niya yung nanay mo, bastos-bastusin, pagkakatiwalaan mo pa. Dahil ba kasi si Pacquiao sikat? 'Di ba? Dahil ba merong nagkaroon siya ng laban nung presidential ng konti? Mas naungusan niya pa si Yorme? 'Di ba? Parang gagamitin siya para mas lalong tumunog ang senatorial? Hindi. 'Di ba? Para sa akin sana prinsipyo na lang eh. Una-una prinsipyo kay Pacquiao. Nagsalita ka ng kung ano-ano sa mga Marcos. Kung ano-anong pinagsasasabi mong hindi magaganda. Tapos parang kinain mo lang din na wala na yung prinsipyo mo doon. Yung kay PBBM naman, sana inisip mo, binastos ang nanay ko nito, di ba? Dapat mo pa siyang pagkatiwalaan. Di ba? Ako hindi ako magtitit, nanay ko na binabastos eh. Kahit naman sino, pag nanay ko binastos, magkakayos tayo pero hindi kita pagkakatiwalaan, hindi na para isama kita kung saan-saan. Diba? Kasi ganito yung mga tao na sala sa init, sala sa lamig. Kung nasaan yung kalmadong dagat, doon siya lumalaot. Hindi niya sinusuong yung hindi kalmado. Diba? Hindi siya sumusugod. Umiiwas siya. If you still remember Manny Pacquiao, kung ano ang mga sinasabi niya, pero ngayon, iba ang hangin. Nag-iba ang hangin. Baka naman mamaya, sa 2028, pag Duterte na yung tumatakbo, sabihin mo na naman, yung mga Duterte, mababait yan. Kampi ako dyan. Kalimutan na natin yung dati. Tumakbo lang naman ako sa senatorial ni PBBM eh. Kasi kinausap nila ako, ganun. Pero alam niyo, puso ko talaga sa mga Duterte. Bakit kaya Manny Pacquiao? Bakit nag-iba ang hangin mo ngayon? Grabe mga iba talaga ang magagawa pag ang presidente ay nakaupo at takot ka na hindi ka makabalik sa posisyon. Matapang siya sa mga boxing niya, sa mga kalaban niya sa boxing, pero hindi siya matapang pagdating sa prinsipyo. So eto kabibig nakita ko lang yung video interview ni Manny Pacquiao. Ito hahanapin natin si Manny Pacquiao. Ano bang sinabi ni Manny Pacquiao? Iba si Manny Pacquiao. Nag-iisa si Manny Pacquiao sa ang tawag dito, yung yung COC na filing. Kayo, bubutuhan niyo pa ba din ba si Manny Pacquiao? Sabi ni Manny Pacquiao, alam niyo po, ang konstitusyon natin, ang batas natin, nagsasabi na lahat ay may karapatang tumakbo basta ikaw ay qualified sa mga requirements. Ano ang qualifications iyon? Marunong kang bumasa, marunong kang sumulat. Pag hindi po pinatakbo ang isang tao, inalisan mo ng karapatan, contradicting naman yon, sabi ni Manny Pacquiao. Sinupalpal si Manny Pacquiao sa, it must be recalled, Article 2, Section 26 of 1987 Constitution provides, Section 26, the state shall guarantee equal access to the opportunities for public service and prohibit political dynasties as may be defined by law. So, bawal ang political dynasties, Manny Pacquiao. Yes. Kaya, parang nahiya si Manny Pacquiao sa mga ito, Makita ko si Pacquiao kasi masabi-sabi. Inyo ang video ni Manny Pacquiao. Hanggang confident din si Manny Pacquiao magsalita. Knowing Manny Pacquiao. Ito, diba? Ito na, wait ko na ko, diba?
Pero kayo, bubutuhan niyo ba si Manny Pacquiao? Ako, hindi ko pa sure. Hindi pa ako sure. Oy, ano bang nagawa ni Manny Pacquiao bilang senador? Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Banat ng Bayan at syempre natunghayan natin ang boses na yon na nagbula kay Kabibig. Ayan, mga katunay, kayo anong masasabi niyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.